Ang babaeng ito ay nakikipagtalik sa mga Buddhist monk or monghe at pagkatapos ay binablackmail niya ito para manikil ng milyong-milyong pera. Ngayon, ang pangalan ng babae ay si Sika. 23 years old siya na nagsimula ang kwentong ito at nakatira siya sa Thailand. Isang araw ng 2013 ay nakakilala si Sika ng isang matandang monghe. Tawagin natin siyang si Chow Awat dahil ito ang tawag sa head leader sa lokal na monasteryo. At sa simula pa lang ay nagkagustuhan na si Sika at si Chow Awat at madalas na rin silang magkasama. At kahit isang monghe itong si Chow Awat at sumumpa ng celibacy ay kinalaunan itong si Sika at si Chow Awat ay nagsimula ng magtalik. Hindi lang yon dahil na-inlove si Sika kay Chow Awat. Matinding pagmamahal ang naramdaman niya at naisip rin ni Sika na magpakasal sila. Syempre imposible ito dahil hindi pwedeng makipagtalik ang mga monghe. Kasalan pa kaya? Pero kahit na pinagpatuloy pa rin nila ang pasekreto nilang relasyon. Mabait at supportive si Chow Awat kay Sika at ang pinaka-importante ay may access si Chow Awat sa pera. Dahil sa bansang Thailand ay ang mga tao roon ay madalas nagdodonate ng pera sa mga temple pati na rin sa mga monghe bilang alay or donasyon. At hindi dapat gamitin ng mga monghe ang perang nakukuha nila dahil inaasahan silang mamuhay ng simpleng buhay lamang. Pero itong si Chow Awat ay kumukuha ng pera na galing sa donasyon at ibinibili niya si Sika ng mga regalo. May pagkakataon pa na ibinili niya si Sika ng Mercedes-Benz na sasakyan. Kaya alam nyo na kung bakit masaya si Sika. Kaso ito ang nakakaloka sa relasyon nila. Diba in love si Sika kay Chow Awat pero itong si Chow Awat ay hindi masyado. At nalaman ni Sika na marami palang ibang babae itong si Chow Awat. Napakatindi. At matinding heartbreak ang naramdaman ni Sika kaya nakipag-break siya kay Chow Awat at pinili niyang mag-move on. Kaso ang problema ni Sika ay nasanay na siya sa marangyang pamumuhay na ibinigay sa kanya ni Chow Awat ng maraming taon at ayaw niya itong mawala. Kaya naman nakaisip si Sika ng magandang plano kung papaano siya magkakapera. At ito ay mang-scam ng mga matatandang Buddhist na monghe. Naisip niya, siguro madami pang malilibog na matatandang malulungkot na pwede niyang akitin at iba-blackmail niya ang mga ito para magkaroon siya ng maraming pera. At nangyari nga ito dahil nakahanap siya muli ng panibagong monghe. Hindi siya basta-basta monghe dahil mataas ang kanyang katungkulan. Ang ginawa ni Sika ay inimbitahan niya ito sa kanyang bahay para magpatulong kunwari tungkol sa relihiyon. Pero ang ginawa ni Sika ay inakit niya ito at nagsimula silang magtalik dahil doon nawala na ang panata ng monghe sa kanyang celibacy. At pagkatapos sinabi ni Sika sa monghe, pwede bang makahiram ng 100,000 baht sa'yo? Katumbas ito ng 175,000 pesos sa panahon ngayon 2026. Syempre, pinahiram niya si Sika ng pera. At hindi si Sika natatapos doon dahil tuloy-tuloy ang gawain niya na maghanap ng ibang matatandang monghe na nakikilala niya sa kanilang lugar. Inaakit niya ito sabay nakikipagtalik at pagkatapos syempre hihiraman na naman niya ng pera. At para kay Sika, no big deal ito kasi alam naman niyang hindi krimen ang ginagawa niya kasi ginagamit naman siya. Pero dito na nagsimula ang kanyang paglabag sa batas. Dahil ang ginagawa ni Sika ay pasekretong kumukuha siya ng mga litrato at videos tuwing kasama niya ang nakakatalik niyang monghe. Nang sa ganun ay pwede niya itong i-blackmail para kapag ayaw magbigay sa kanya ng hinihingi niyang pera ay tinatakot niya ito na ilalabas niya ang skandal na ginawa nila. In fact, merong lumabas na litrato na hawak niya ang kamay ng isang monghe at ang isa naman ay minamasahe ang kanyang paa at ito naman ay natutulog mismo sa kanyang kama. Ngayon, hindi to big deal sa pangkaraniwang tao pero sa mundo ng mga monghe ay matatanggal sila sa monasteryo pag nalaman ito. Napakalaking skandalo nito. Kaya naman, tagumpay ang plano ni Sika dahil napagtanto niya na napakarami palang malilibog na monghe. Itong si Sika ay hindi tumitigil. Kaliwat kanan na pakikipagtalik niya sa iba't ibang mga monghe sabay mangingikil ng pera. Kaya sa dami niyang nakukuhang pera, ang isang shopping niya sa isang araw ay umaabot ng 3 million baht or katumbas ng 5 million pesos sa panahon ngayon. Hindi lang yun, nag-go-online gambling rin si Sika at ang isang taya niya sa sugal ay mahigit 800,000 pesos. Hindi siya nanghihinayang sa pera dahil madali namang mam-blackmail ng mga monghe at ang total ng mga perang nakuha niya sa pangingikil ay umabot 700 million pesos sa panahon ngayon. Napagkaalaman rin na sobrang dami niyang cellphones dahil kailangan niya ng storage para sa 80,000 sex scandal pictures at 5,000 sex video clips niya na kasama niya ang mga monghe. Kaya naman itong si Sika ay living the life. Masayang namumuhay at wala siyang planong tumigil ng pang-i-scam niya. Yun ang akala niya hanggang ng taong 2024 tuloy-tuloy pa rin ang pang-i-scam niya. Pero gumuho ang lahat nang nakilala niya ang mongheng ito. Tawagin natin siyang Daddy Monghe. Bakit? Kasi isang araw di umano'y nabuntis niya si Sika. Ito ang sitwasyon na nangyari kasi si Daddy Monghe ay importanteng leader sa isang kilalang Buddhist temple
sa bangko. At isang araw sinabi ni Sika kay Daddy Monghe na anak mo tong dinadala ko sa tiyan. Kaya naman kailangan mo akong bigyan ng child support na 7.2 million baht or nagkakahalaga na mahigit 13 million pesos sa panahon ngayon. Pero hindi pumayag si Daddy Monghe. Kaya ang sinabi ni Sika, kung hindi mo ako bibigyan sa halagang pera na gusto ko ay ilalabas ko ang sex video nating dalawa. Kaya natakot si Daddy Monghe at naglaho ng parang bula. Hindi siya nagpaalam kahit kanino sa Buddhist temple at iniwan niya ang kanyang pagiging monghe. At dahil siya ay importanteng leader, nagtaka ang kanyang mga kasamahan. Kaya naman pinahanap siya sa mga pulis. At kinalaunan ay natuntun siya ng mga pulis at tinatanong siya kung bakit bigla na lang nawala sa Buddhist temple. At ang isinagot niya sa mga pulis ay dahil meron ng blackmail sa kanya. Dahil dito nagsimulang mag-imbestiga ang mga pulis. At napagkaalaman na siyam na mga monghe pa ang nakikipagtalik kay Sika at kanya rin itong binablackmail. At sa bansang Thailand ay isa itong malaking skandal at kahihiyan sa kanilang temple. Kaya ang mga nahuling monghe na gumawa ng skandal ay pinilit silang humingi ng sorry at pinatanggal sa kanila ang orange robes na damit. Pinaltan ito ng kulay at pinagsuot sila ng plain na puti na kasuotan bago nila lisanin ang temple. Para paglabas nila ng temple ay isa na lamang silang pangkaraniwang mga sibilyan. At napaka-big deal nito sa mundo ng mga monghe. At ng taong 2025, boom! Inaresto ng mga pulis si Sika sa kanyang mamahaling bahay. Ito ang actual photo ng pag-aresto sa kanya at habang naghihintay siya ng trial ay nasa kulungan siya at pinaniniwalaang nakipagtalik siya sa 20 na mga monghe kasama ang pagbablackmail niya sa mga ito.